sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa'yo. Nakakainis na kasi kayo eh. Ibigay niyo na lang sa akin lahat ng pera. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataan na sa kabila ng kahirapan ay nagagawa pang umabuso sa halip na magpakatino? Hindi binibigyang halaga ang nagmamahal sa kanila. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Laika sa ating durang sa kanyang panahon. Ayoko nga po sabing pumasok eh. Eh bakit niya nga ayaw mo, Apo? Sabi sa akin kahapon ng teacher mo, may test kayo ngayon. Para namang hindi nyo alam na umulan ng malakas eh. Tiyak maputik sa dadaanan natin. Ayoko nga maputikan ako. Magdadala naman ako ng basahan, Apo, para maging pamunas mo. Kaya malinis ka pa rin pagpasok mo sa room mo. Ayoko nga po eh. Nandidiri ako. Kulit nyo naman eh. Oh, sige na. Sasakay na lamang tayo ng tricycle, kahit mahal. Basta makapasok ka lang. Hindi maaari mag-absent ka ngayon, Apo. Nanay, anong sadya nyo? Ay, anak, ano bang ulam nyo ngayon? Nagluto po si Esper ng sinigang na baboy. Bakit wala pang yung ulam mo? Meron naman. Kaya lang ayaw kumain ng pamangkin mo. Siya na yung maumong bunsong kapatid. Yun na nga po, patay ng nanay niya. At ang tatay naman niya, pinabayaan na siya sa inyo. Di wala man lang suporta. Kaya dapat sana magpakabait si Laika. Kaya nga. Kaso iba ginagawa niya eh. Pinahihirapan na kayo, sinasagot-sagot pa. Ikaw talaga, huwag mo na lamang pansinin yun. Bata lang si Laika. Magbabago rin siya. Kaya nga pinaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Dahil alam ko, kaya siya nagre-rebelde, ay dahil kulang sa pagmamahal. Bata lang si Laika. Magbabago rin siya. Kaya nga pinaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Dahil alam ko, kaya siya nagre-rebelde, ay dahil kulang sa pagmamahal. Sana naman, gano'n na rin ang gawin mo. Ano pong gusto niyong gawin ngayon? Bigyan ko kayo ng ulam, gano'n. Oo naman sana, anak. Kawawa naman kasi yung pamangkin mo. Hindi maghahapunan. Laika! May susunod ka na ba sa graduation nyo? Siyempre naman. Pauhuli ba ako, Lisel? Ay, talagang dapat hindi ka pahuli sa mga kaklase mo. Dahil ikaw ang muse ng school ninyo. Kaya lang, baka naman tsaka yung damit mo, ha? Ay, hindi ah. Mahal yata ang bili ko dun. Pati nasa shoes ko. O buti may pera si Aling Emma na binigay sa'yo. Nangutang siya sa Bombay. Wow! Kaya naman niya hulugan yun sa pagtitinda eh. Mahal na mahal ka talaga ng lola mo, no? Talaga. At proud siya na may maganda siyang apo. Pero, ako, hindi ako proud sa kanya. Ha? Bakit? Eh kasi, hindi niya maibigay sa akin yung mga bagay na gusto ko. Gaya ng pag-aaral sa college. Sabi ba naman niya, kumuha na lang daw muna ako ng vocational course. Pag may trabaho na raw ako, at saka na lang daw ako magpatuloy. Dahil hirap siya. Eh dapat kasi, kausapin niya yung tatay mo at hinga ng suporta para sa'yo. Matagal niya nang ginawa yun. Pero makuna talaga yung tatay ko. Pahirapan magbigay ng suporta. Maski nga ako pinahihirapan eh. Pero sa pangalawang pamilya niya, okay siya. Nang may yamang mapapangasawa. Correct ka dyan. May irereto ako sa'yo na swak sa gusto mo.
isasangla mo ikamo sa amin itong ikaw mo, Elma? Oo, sana, Andoy. Maganda naman ito, di ba? Oo nga. Regalo pa ito sa akin ng yumao kong asawa. At alam ko mahilig sa alahas si Elsa mo. Kaya nga naisip ko, sa inyo na lamang isanla ito para hindi malaki ang tubo. Oy, tsak namang magugustuhan ito ni Elsa. Ay, sobra talaga ang pagmamahal mo doon sa iyong apo, no? Ay, oo. Paano naman? Siya ang kapalit ng pumanaw kong bunso, si Sally. Okay, sige. Tatanggapin ko ito. Pero mag-uusap kayo ni Elsa para malaman mo, ha? Kung magkano ang maibibigay namin sa'yo. Buntis ka? Oo. Araw-arawin mo ba naman ako, no? Magiging daddy na pala ako? Kaya dapat pakasalan mo na ako. Laika, hindi pa ako pwedeng pakasal. Ano? Bakit? Sabi mo sa akin, pananagutan mo ako pag nagbunga ang lahat. Wala pa sa akin ang mana ko eh. Paano ko? Mabibilad ako sa kahihiyan, Ruby. Huwag ka nang umiyak. Tinitingnan tulutan ng mga tao dito sa park. Ano gagawin natin? Pwede naman kitang iuwi sa bahay namin, pero huwag ka na muna maghanap ng kasala. Ano, payag ka? Kailan mo ako pakakasalan? Kapag ibinigay na sa akin ni Mami, ang mamanahin ko. Ayaw mo maganda sa birthday mo, Apo? Ay, bakit? Kasi po may bibilhin akong gamit. O yun nga, kaya pero na lang ibigay niyo sa akin. Ay, kaya lang nasabi ko na sa mga kapitbahay natin na maghahanda tayo. Huwag niyo na nga silang intindihin. Sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Sabi ko na sa mga kapitbahay natin na maghahanda tayo. Huwag niyo na nga silang intindihin. Sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa iyo. Nakakainis kasi kayo eh. Ibigay niyo na lang kasi sa akin lahat ng pera. Diego, anak, Ano ba nangyari kung umiiyak kayo? si Laika. Lumaya siya ngayon mismo birthday niya. Oh, baka naman nagpunta lang siya sa mga kaibigan niya. Birthday niya eh. Hindi anak. Umalis siya talaga. Kagabi, binigay ko sa kanya yung pera pinagsala ako ng ikaw ko. Dahil ayaw daw niya maganda ngayong birthday niya. Kanina pagising ko, nakita mo, wala na siya sa higaan niya. Isusulat na lang ang iniwan niya. Eto, ayan. Babasahin ko. Sa inyo, Lola. Huwag niyo na akong hanapin. Sumama na ako kay Rovik, ang boyfriend ko. Buntis kasi ako. Kaya sa kanila na ako titira. Napakawalang niya talaga ng batang yun. Biglang din na nga, kinuha pa lahat ng pera niyo. Baka mapahamak ang pamangkin mo, Diego. Tigas ng ulo niya. Kaya kung mapahamak man siya, kasalanan niya yun. Anak naman. Nabayaan niya kayo sa kabila ng pagmamahal at paglingap niyo sa kanya. Kaya huwag niyo na siyang isipin pa. Hoy, bakit hindi ka pumabangon dyan, Laika? Galit na si Mami. Ano ka ba naman, Rovik? Masakit ang katawan ko sa dami ng ginawa ko dito kahapon. Pahingahin niyo naman ako. Walang katulong dito, kaya huwag ka nang umangal. Sinong gusto mong gumawa? Ako?
Malapit na nga ako mga anak eh. Awa naman kayo sa akin. Tanga ka pala eh. Sumama ka sa akin tapos ngayon magreklamo ka? Hawa ka na rin sa kasamaan ng ugali ng mami mo. Ano? Hindi mo na rin iniintindihan kapakanan namin ng magiging anak natin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mami ko! Bakit ka ba nananampal? Nagsabi lang ako ng totoo eh. Kung ang lola mo, nilalapastakan mo, huwag mong gagawin niya kay mami. Dahil manghihiram ka. Kumusta na yung paghahanap mo sa pamangkin mo? Hindi ko pa rin siya natagpuan, Inay. Ang apo ko. Baka ano na nangyayari sa kanya? Nay, ang sarili niyong dapat niyong isipin. May sakit kayo. Dapat magpagaling kayo. Anak, kapag bumalik siya dito, tanggapin mo, ha? At sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Narito na ako sa probinsya namin. Mahigit 1 taon din ako nawala dito. Ngayon, hindi na ako aalis pa dito. Hindi na ako babalik sa impyernong bahay ni na Rufik. Baby, anak, narito na tayo. Sana tanggapin tayo ni Lola Elma. Sana mapatawad niya ako. Ang laki ng pagkakasala ko sa kanya. Wala na lola mo. Bakit ganun? Bakit maraming tao sa bahay? Anong meron? Teka, Ano lola mo? mabuti na. Nakaabot ka pa. Tito Diego, bakit maraming tao? Si Lola, nasaan siya? Ang batang karga mo pang anak mo. Opo, Tito. Patawad po. Alam ko nasaktan ko rin kayo dahil sa mga ginawa ko. Nagsisisi na po ako. Sige, lumapit ka sa kabaong na yun. Doon ka humingi ng tawad. Ang nasa kabaong. Si Lola Elma. Matay na. Si Lola. Hindi. Lola. Lola ko. Pumanaw siyang hinihintay ka. Mahal na mahal ka niya. Matawad